Narito ang pagsasalin ng mensahe sa wikang Filipino na inihanda bilang isang sermon o pangaral para sa isang komunidad ng mga kapatid na Pilipino. Mga kapatid, tayo'y nasa isang mahalagang panahon ng ating buhay, isang panahon na puno ng mga pangako, biyaya at mga himala mula sa Diyos. Ngayong buwan ng Setyembre, ipinapahayag ko na ito ay magiging isang buwan ng tagumpay at kalayaan. Iyan ang ipinangako sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, na siya ang ating jubileo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng jubileo? Sa lumang tipan, ang jubileo ay ipinagdiriwang tuwing ika-50 taon. Ito ay panahon ng pagpapalaya. Ang mga alipin ay pinapalaya, ang mga lupaing nawala ay ibinabalik, at ang mga utang ay pinapatawad. Ito ay panahon ng panunumbalik at kasaganaan. Ngunit, narito ang pinakamahalagang balita. Si Jesus mismo ang ating jubileo. Hindi na natin kailangang maghintay ng 50 taon para maranasan ang kalayaan at mga pagpapala ng Diyos. Sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus sa krus, dinala niya ang jubileo sa atin sa bawat araw ng ating buhay. Mga kapatid, ito ang panahon ng ating kalayaan. Lahat ng gapos, lahat ng nakaraan na nagpapahirap sa atin, mga kasalanan, sakit at pagkatalo ay binalina ni Jesus. Ito na ang panahon upang iwanan natin ang mga pasanin, ang mga takot at ang mga pagkabigo. Sabihin mo sa iyong sarili, ako ay malaya kay Kristo. Ang mga gapos ng kahihiyan at kabiguan ay wala ng kapangyarihan sa akin. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Lucas 4:18-19, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat pinahiran niya ako upang ipahayag ang mabuting balita sa mga mahihirap. Sinugo niya ako upang ipahayag ang kalayaan ng mga bihag at ang panunumbalik ng paningin ng mga bulag, upang palayain ang mga inaapi at ipahayag ang taon ng pagpapala ng Panginoon. Mga kapatid, si Jesus ang ating jubileo. Hindi na tayo kinakailangang manatili sa ating mga kasalukuyang kalagayan na tila parang mga alipin ng kasalanan, ng mga maling desisyon o ng mga sakit. Sinabi ni Jesus sa lalaking 38 taon nang nakaratay sa tabi ng pool ng Bethesda, "Gusto mo bang gumaling?" Ang sagot ng lalaki ay puno ng pag-aalinlangan at panghihinayang. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad." Ito ay isang pahayag ng kalayaan. At ganito rin ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, "Tumayo ka, dalhin mo ang mga bagay na minsang nagdala sa iyo ng kahinaan at maglakad sa tagumpay." Mga kapatid, ito na ang oras upang iwanan natin ang mga lugar ng pagkatalo. Huwag hayaang ang iyong isip ay manatili sa lugar ng pagkatalo. Maaaring nasa isang mahirap na sitwasyon ang iyong katawan, ngunit kung ang iyong isip ay mananatiling malaya kay Kristo, ang tagumpay ay susunod. Sinabi sa Kawikaan 23:7, sapagkat kung ano ang iniisip ng isang tao sa kanyang puso, siya ay ganoon. Kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay malaya at pinagpala ng Diyos, iyon ay magiging totoo sa iyong buhay. Kung naniniwala kang ang Diyos ay may mas dakilang plano para sa iyo, iyon ay mangyayari. Mga kapatid, narito ang susi ng jubileo. Kapag mas hinahanap mo si Jesus kaysa sa mga material na bagay, mas ibinibigay niya sa iyo ang mga bagay na hindi mo man hinihiling. Sinabi sa Mateo 6:33, "Ngunit hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa iyo." Ang tunay na kalayaan ay hindi lamang nakikita sa mga material na pagpapala, kundi sa ating relasyon kay Jesus. Siya ang ating kapayapaan, ang ating kalakasan, at ang ating tagumpay. Mga kapatid, ngayong Setyembre, ibuhos natin ang ating mga sarili kay Jesus. Huwag tayong maghintay ng 50 taon para sa ating kalayaan.
sapagkat ito ay nasa atin na. Ipagdiwang natin ang ating kalayaan kay Kristo sa bawat araw ng ating buhay. Sabihin mo ng malakas, "Si Jesus ang aking hubileo." At sa bawat pagsubok at paghihirap, ipaalala mo sa iyong sarili na si Jesus ay dumating upang palayain ka. Kaya't mga kapatid, lakaran natin ang kalayaan at panunumbalik na ibinigay ni Jesus sa atin. Iwanan na natin ang mga bagay na minsang nagpatigil sa atin. Ibalik natin sa mga dating nagdala sa atin ng kahinaan ang kanilang dating kapangyarihan. At higit sa lahat, maglakad tayo sa landas ng katuwiran, ng pananampalataya at ng tagumpay. Tandaan mo ito, si Jesus ang ating hubileo. Walang sino man ang makakabihag sa atin sapagkat tayo'y malaya na sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, mga kapatid.